Mga kapuso, kung kailan malapit na ang Pasko, saka naman nakitaan ng African Swine Fever o ASF ang mga baboy sa lechonan sa La Loma, Quezon City. May mga pansamantala munang isasara. Nakatutok doon live si Salima Refran, Sam. Imi-14 nga na lechonan dito sa La Loma sa Quezon City na tinagurian pa namang Lechon Capital of the Philippines ang pansamantalang pinasara ng Quezon City LGU at ng Bureau of Animal Industry matapos ngang magpositibo sa ASF o African Swine Fever ang mga baboy na kanilang kakatayin. Sarado muna ang 14 na tindahang ito ng lechon sa La Loma, Quezon City na kilalang Lechon Capital of the Philippines. Sa naging inspeksyon kasi ng City Veterinary Department at ng Bureau of Animal Industry bilang paghahanda sa Pasko, nakitang may ASF o African Swine Fever ang mga baboy na kakatayin pa lang ng mga lechonan. Agad nagbaba ng temporary closure order ang lungsod sa mga apektadong lechonan. Yung pong ASF ay isolated po sa La Loma at kaya nga po isinara na natin kagad upon the recommendation of the Bureau of Animal and Industry para hindi na po kumalat sa iba pa. So nasa La Loma lang po siya talaga at sinisigurado lang po natin na siya po na ma-disinfect po ito, mawala po doon yung ASF. Pinatay na raw ang mga may sakit na baboy. Nagsimula na rin ang disinfection sa mga apektadong lugar sa La Loma. Naglagay na rin ng checkpoints ang lokal na pamahalaan para kontrolado ang paggalaw ng mga baboy mula at papasok ng La Loma. Pagtitiyak ng lokal na pamahalaan, tanging mga hayop lamang apektado ng ASF at hindi mga tao. Ligtas naman pong kumain ng lechon, wala pong problema at wala naman pong, iyon naman pong ASF ay hindi napapasa sa tao. Ayon naman po yan sa mga advisories ng Department of Health at saka po kahit ng ating City Vet at saka ng City Health Department. Nakadayalogo na ng LGU mga apektadong negosyante at sinabihang agad babawiin ang temporary closure order oras na makumply ang mga rekisitos ng lokal na pamahalaan at ng BAI. Wala na ang sigla sa hilera ng mga lechonan sa La Loma. Mabigat ang epekto ng ASF lalo't ilang linggo na lang ay Pasko na, panahong hindi nawawala ang lechon sa mga handaan. Emil, paalala naman ng lokal na pamahalaan, tanging mga hayop lamang ang naapektuhan ng ASF at hindi ang mga tao. Umaasa naman ang mga lechonan dito sa La Loma na makaka-recover sila bago ang Pasko. At yun muna latest mula nga dito sa La Loma sa Quezon City. Emil. Maraming salamat, Salima Refran. Tatlong paglabag ang nakita ng DENR laban sa isang high-end residential project sa Cebu City. Napansin din ng kagawaran na hindi sapat ang retention pond nito na sasalo sana ng tubig ulan. Pero hindi lang ito ang proyektong iniimbestigahan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mula sa mga kabahayan sa Barangay Guadalupe, Cebu City, tanaw sa isang burol ang ginagawang tila hagdan-hagdang high-end residential project. Kapansin-pansin lalo't nasa gitna ng luntiang paligid ang tinawag na The Rise at Monterrazas. Ladies and gentlemen, The Rise at Monterrazas. Sa kanyang YouTube account, sinabi noon ng celebrity at project lead engineer na si Slater Young na sustainable ang proyektong sinimulan noong 2024. This whole structure is now spread out across the mountain, making it a whole lot safer and less yung environmental impact natin. By doing this strip also of greenery, we are able to give back towards the mountain 1 hectare of greenery. May irrigation system din anya ito, nakawangis ang ginagamit ng mga magsasaka na makatutulong sa pagkolekta ng tubig ulan. This entire building will be collecting all the rainwater to a tank down below, and then meron tayong irrigation system. From the irrigation system, and by the way, amenity area will be supplemented by solar power also. So that's another sustainability thing that we did. Pero nang manalasang bagyong Tino noong nakaraang linggo, ito ang nakita sa ngayon isa ng viral video. Oh, grabe baha oh. Monterrazas gikan oh, gumpay lang damo. Ilalkin oh. Mo ni delikado kayo oh. Delikado ka lang landslide rin. Sinisi ng uploader ang Monterrazas sa nangyari. Oh, karon, tanawa.
Tanawa taga Montarasas, na inyong kabuang. Oh. Alawa ninyo mga guys. Awa inyong gikupa. Awa. Ang bagyo. Madapag ampo, pero kini di na madag ampo. Ang inyong damo, nabungkag inyong dam. Oh, tanawa inyong kwas tubig, nabungkag. Matapos manalasa ang bagyo, tumambad lalo ang tila nakalbo ng bahagi ng burol kung saan itinatayo ang proyekto. Ayon sa DENR, mula sa mahigit 700 puno noong 2022, 11 na lang ang natira para sa proyekto na nakakuha ng tree cutting permit. Isa ito sa 3 nakitang paglabag ng Department of Environment and Natural Resources. Nilabag din nila ang Presidential Decree 1586 o ang Philippine Environmental Impact Statement System. Bigurin umano ang proyekto na makakuha ng discharge permit alinsunod sa Philippine Clean Water Act of 2004. Ayon sa DENR, kulang pa ang planong centralized retention pond at 15 iba pang retention pond o mga estrukturang sasalusana sa tubig ulan. Kung natuloy, kaya sana niyang sumalo ng tubig na kasindami na mahigit 7 Olympic-sized swimming pool. Ang analysis is itong 18,500, itong mga na-establish or to be established pa ng mga detention ponds that would somehow catch yung mga water para ma-eliminate or ma-prevent yung mga runoff going down. Yung nakita namin is only 12 detention ponds. Sapat ba yun? So parang hindi siya sapat. So dapat i-upgrade. Bukod dyan sa 33 Environmental Compliance Certificate o ECC, may 10 nilabag ang proyekto. Dahil sa mga ito, ayon sa kagawaran, ay posibleng maharap sa kasong administratibo at kriminal ang nasa likod ng kinukwestyong residential project sa Cebu. Patuloy namin hinihinga ng panig ang nasa likod ng proyekto. Bukod sa Monteraza, mayroon din iba pang proyektong iniimbisigahan, lalo't marami pang lugar sa Cebu na binahari naman. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Humingi si Senador Bato de la Rosa ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Hiniling din niyang utusan ng ombudsman na isumite ang ibinunyag nitong arrest warrant. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi man nagpakita sa Senado ngayong araw, nagpost naman ng mga larawan sa kanyang social media account si Senador Bato de la Rosa. Kuha ang mga larawan sa Cebu, kung saan makikitang may hawak siyang imahen ng Santo Niño. At may larawan din kasama si Father Crescentiano Ubod ng Compostela Parish Church sa Compostela, Cebu. Hindi malinaw kung kailan kuha ang mga larawan, pero sabi niya sa caption, sa panahong ito raw, kailangan humingi ng gabay sa kanyang spiritual advisor. Sa gitna ito ng sinasabing warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Kaugnay niyan, humingi ng temporary restraining order ang kanyang mga abogado sa Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng sinasabing warrant of arrest at maging ng umunoy red notice at surrender request laban dito. Sa isang very urgent manifestation na isinampa kahapon, hiniling din ng mga abogado sa Supreme Court na pagsumitihin sa loob ng 72 hours ang Department of Justice at Department of Foreign Affairs ng sinumpaang written certification na magko-confirm or deny sa nasabing warrant o kaya'y note verbal o anumang komunikasyon kaugnay nito. Nais din nilang pigilan ng kataas-taasang hukuman ang pakikipag-ugnayan ng mga ito sa ICC sa pamamagitan ng diplomatic o law enforcement channels. Binanggit nila ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa radio program nito na meron ng warrant of arrest laban kay De La Rosa. Anila, naging imminent and real daw ang arrest ni De La Rosa. May kaugnayan ito sa naunang petisyon ni De La Rosa at dating Pangulong Duterte sa Supreme Court na kumukwestiyon sa constitutionality at legality ng pag-aresto kay Duterte gayong hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Kaya pangalan din nila ang nakasulat na petitioner sa manifestation. Posible umanong gawing muli ng executive agencies ng gobyerno ang hakbang nito noong Marso nang arestuin si dating Pangulong Duterte. Ngayong araw naman, isa pang very urgent motion ang ifinail ng kampo na humihiling na utusan ng Korte Suprema si Remulla na isumite ang ICC arrest warrant at pagpaliwanagin ito kung paano niya nakuha ito.
May affidavit din daw ang asawa ni De La Rosa na nagdulot umano ang pahayag ni Remulla ng takot, monitoring at pag-aalinlangan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Remulla, pati ng DOJ at DFA ukol sa mga mosyon ni De La Rosa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang lalaki mula Cavite ang nakaladkad at literal na muntik ng lipari ng pinalipad niya sa Saranggola. Kumusta kaya siya? Ang content creator na si Daryl Mulatan sa Cavite. Hilig daw talaga ang mangolekta at magpalipad ng saranggola. At para ma-check kung matibay ang isa sa mga saranggola niya, sinubukan niya itong paliparin dito lang nakaraang linggo. Kung kailan pa man papalapit doon sa Luzon si Bagyong Uwan. Wala naman po nung time na yun na pulong tsaka kidlat. Then malayo din po kami sa bahayan kaya ang ginawa po namin. So di natin alam kung anong mangyari dito mga kaborot pag pinalipad natin, pero tara subukan na natin. So ito yung first time namin na magpapalipad na sobrang lakas talaga ng hangin. At ang kanila ng binitawan ng saranggola. Si Daryl nahirapan agad na kontrolin to. Sobrang sakit na rin po nun sa kamay. Baka ilang beses pa siyang muntik makaladkad. Kinakaladkad na si Kaborbot. Grabe, kinakaladkad talaga mga Kaborbot. At nang tuluyan na rin lumalakas ang bugso ng hangin. Nag-decide po ako na na pumunta po sa gilid kasi bala ko na po talaga na itali po sa puno yung mismong saranggola. Pero si Daryl nadulas at tuluyan ang nakaladkad na saranggola. Dire-diretso na po ako yung paghatak po sa akin ng saranggola. Pinipili ko po talagang bumangon ng time na yon at di po talaga ako makabangon. Nagdadalawang isip pa raw siya noon kung bibitawan niya ang hawak na PC. Kapag nabitawan po, layo-layo po yung hahabulin namin. Medyo may kamahalan din po kasi yung saranggola namin. Hanggang sa? Nakita ko po yung mga kasama ko at tumatakbo na po papunta sa akin. Pero maging ang isa sa mga sumubok na pumigil sa saranggola, nakaladkad na rin. Mga Kaborbot! Ang layo! Tuluyan na lang daw nilang nakontrol ang saranggola nang lima na sila na humahawak dito. Medyo bumababa na po yung saranggola. Doon lang po nagkaroon ng lakas na mahila po yung saranggola. Dahil sa insidente, nagtamo si Daryl ng mga gasgas sa tuhod at hita. Ayan tuloy, natuto ng leksyon sa mahirap at masakit na paraan. Ayon sa eksperto, hindi raw tayo dapat nagpapalipad ng saranggola tuwing masama ang panahon. Lubhado kasi itong delikado. There are a lot of possibilities na po pwedeng mangyari sa atin. Tulad ng musculoskeletal injuries, pwede rin po tayo magkaroon ng mga fall accidents, no? Of course, electrocution. Pwede kasing tamaan ng kidlat ang saranggola o di kaya sumabit ito sa poste ng kuryente at gumapang ang kuryente patungo sa iyo. Pero kung sakali man daw na maharap sa kaparehong sitwasyon. Kung saranggola ay masyado ng malakas humila, wala na tayong ibang choice, no? Kung hindi bitawan ito. Masayang maglaro ng saranggola. Binabalik kasi nito tayo sa ating pagkabata. Pero ano nga ba ang dapat tandaan bago ito pakawalan sa ere? Bago magpalipad ng saranggola, dapat siguraduhin munang ligtas ng lugar kung saan ito papakawalan. Iwas sa mga lugar na malapit sa mga kable ng kuryente, mga gusali, puno at maging sa mga kalsada. Suriin din kung maayos ang panahon. Huwag na huwag magpalipad nito kung may bagyo o malakas na hangin. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post ay comment lang. #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Kahit ang pabahay ng gobyerno sa kasiguran sa Aurora ay hindi nakawala sa bagsik na Bagyong Uwan. Isa lang yan sa mga lugar sa probinsya na napuruhan ng bagyo. Sa bayan naman ng Dilasag, aabot sa mahigit 1,000 bahay ang nawasak. Nakatutok si Ian Cruz. Halos saan man tumingin, pinsala ang matatanaw dito sa Dilasag, Aurora, ang pinakahilagang bayan sa probinsya at kadikit na ng Isabela. Sa barangay Dinyog na hinampas ng malalakas na hangin at daluyong, nakilala ko si Aling Rosemary. Sa 2 dekada niyang pamumuhay sa playa, ngayon lang nawasak ng daluyong kanilang bahay at bangka. Nakaligtas man sila dahil maagang lumikas, nangangapa naman siya kung paano magsisimula muli. Inaalala niya rin kung paano may pagpapatuloy ng mga anak ang pag-aaral. Yun nga po. Umiyak man po ako kasi sabi nga po nung ibang pupunta dito,
Sabi niya, binagyo ka na nga lang, nakangiti ka pa. Sabi ko, wala naman tayong magagawa kasi kalikasan yan. May awa ang Diyos na may tutulong din po. Sa lawak ng pinsala, masasabing isa sa pinakanapuruhan dito sa Aurora ang bayan ng Dilasag sa pananalasa ng Super Bagyong Uwan. Sa inisyal na tala ng Provincial DSWD, nasa 148 ang totally damaged na bahay dito, habang nasa mahigit 1,100 naman ang mga partially damaged na tahanan. Kita rin ang pinsala sa dalampasigan ng Barangay Masagana. Umabot sa kalsada ang mga bangka, buhangin at mga debris. Sa bayan ng Kasiguran naman, ganitong kabagsik ang Bagyong Uwan ang nakuhanan ng video. Winasak nito ang bubong at bintana ng bahay ni na Andrea sa sitio pabahay sa Barangay Esteves. Naghihintay po kami ng tulong kung And patas nag-birthday din po yung kapatid ko. Walang Wala kayo. Buti po dumating si Papa. Nilagyan po ng lona muna pansamantala. At least kapag umulan po, hindi po kami ganun mababasa. 200 bahay ang winasak ng bagyo sa sityo na housing project ng National Housing Authority. Ang mga taga rito humihiling na maayos ang mga nasira nilang tahanan. Yung mga bahay po napasok po, yung pag may bagyo po hindi ka pwedeng mag-stay, at yung mga bubog napasok po sa loob ng bahay, matatakot ka din po. Sa buong bayan naman ay aabot sa halos 180 ang totally damaged na bahay, habang mahigit 500 ang partially damaged. Nasira rin ang bubong ng covered court ng Kasiguran National High School sa lakas ng hangin ng Bagyong Uwan. Pinakanapuruhan ng gusali ng grade 7 na ginagamit din na science lab at computer lab. Inilipat muna ng ibang silid ang mga apektadong estudyante. Ang affected na klase lang ay 2 sa grade 7. Ngayon may mga bakante kaming classroom at mga facilities. So doon muna ang mga bata mag-aaral. Ngayon, ang aming science lab at saka ang aming computer lab, actually nandyan pa Kasi bago bumagyo, nilagay namin yan sa mga plastic. Kanina, namahagi ng tulong sa Northern Aurora ang GMA Kapuso Foundation, katuwang ang Philippine Army at Barangay Esteves. Masaya po kami na kayo dumating dito na GMA na pumunta at marami pong natulungan po kayo. Salamat po sa inyo. Sarap ang pakiramdaman na tumutulong na sa amin. Mula rito sa Aurora, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, maraming Pilipino ang naniniwalang napakatalamak na ng korupsyon sa gobyerno sa kasalukuyang administrasyon. Sinabi yan ng 84% ng mga lumahok sa survey nitong October 19 hanggang 22. Mahigit kalahati naman ang nagsabing hindi sapat ang mga batas ng bansa para labanan ng katiwalian. Sa kabila niyan, 61% ang naniniwalang kayang patakbuhin ng gobyerno nang walang korupsyon. 38% lamang ang nagsabing bahagi na ng gobyerno ang katiwalian. Sabay sa pagpasok ng bare months ang magkakasunod na kalamidad, gaya ng lindol at bagyo. Sinabayan pa yan ng pagputok ng iba't ibang hamon at issue sa gobyerno na nagsimula noong pang-Agosto. Kaya ngayong taon, magiging merry pa kaya ang Pasko ng Pilipino? Pakinggan natin ang boses ng ating mga kapuso sa pagtutok ni Mark Salazar. Sabi nga nila, pinakamaliwanag ang parol sa gitna ng dilim. At sa dilim na pinagdaanan ng mga Pilipino ngayong taon, naway pinakamaliwanag naman ang ating Pasko. Iba-iba nga lang ang pagtingin ng tao. Depende sa kwento ng buhay sa nagdaang taon kung ang Christmas lights ba sa kanila ay matingkad at masaya o malamlam. Di ko masabi kasi yung ibang region, di ba? Madami silang na-experience na calamities. Pero I hope na kahit papano, ma-celebrate pa rin na maayos yung Pasko. Iba yung Pasko ngayon, iba rin yung Pasko noon. Siguro mas masaya noon. Depende po. Depende sa sir, yung kakayanin ng natin, paghahanda ng pera. Para nga sa ilan nakakapagod ang 2025. Dumagdag kasi sa bigat ang iskandalo ng korupsyon sa gobyerno, partikular ang flood control projects. Samahan pa yan ng mga kalamidad, gaya ng mga sunod-sunod na lindol at mga nagdaang bagyo.
Sa pagtaya ng Pag-asa, posible pang magkaroon ng hanggang 3 bagyo bago matapos ang 2025. Sometimes we feel para tayong guilty na hindi tayo makapag-celebrate ng magarbo parehas sa dati dahil alam natin na may mga iba na walang pagkain sa hapagkainan at wala rin hapagkainan dahil naubos ang lahat. But that does not mean na hindi na tayo mag-celebrate ng Kapaskuhan. That does not mean na papababain na natin yung festive mood natin ngayong Pasko. The Filipino people always find something to celebrate. Yung sinasabi natin beyond that silver lining. May makikita at makita ang Pilipino ng paraan, ng pagkakataon, ng dahilan kung paano at bakit tayo mag-celebrate ng Pasko. Pero ano nga ba ang pwedeng magpasaya sa Pasko ng mga Pilipino? Uuwi sa province. After the whole year na pagkakawala-wala because of work, because of the studies, magsasama-sama ulit yung buong pamilya. Nakikipag-bonding tayo sa sarili nating pamilya. Kahit simple lang yung hagdaan namin, basta sama-sama, okay na kami. Especially if kasama mo yung family mo, hindi naman magbabago yung saya pag Pasko. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online. Sabi ng ilang netizen, merry pa rin ang Pasko basta't kasama at kompleto ang pamilya na ligtas sa anumang sakuna at karamdaman. Sagot ng iba, merry pa rin ang Pasko dahil tungkol naman daw ito sa Panginoon na dapat ipagdiwang at pasalamatan. Pero meron ding mga hindi raw merry ang Pasko dahil sa korupsyon sa ating bansa. Idagdag pa raw ang inflation o pagmahal ng mga bilihin, kalamidad at iba pang problema sa politika. Hindi rin daw feel ng iba ang Pasko ngayon dahil parang ang bigat daw sa pakiramdam. Mahirap din umanong magsabi na merry dahil maraming tao ngayon ang nasa pagsubok. Pero sana ay hindi raw sila mawalan ng pag-asa. Ang say naman ng ilan, ibigay na lang natin sa mga bata ang Kapaskuhan. Mga kapuso, pwede mo ring iparitinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Muli na namang nagliwanag ang pamosong Ayala Avenue sa Makati na taon-taong inaabangan kung paano aayusan para sa Pasko. Mga kapuso, nagningning ang pula at dilaw na kulay mula sa mga pamaskong palamuti sa kahabaan po ng kalsada. Para mas dama ang Christmas spirit, sinabayan pa yan ang pag-awit ng Christmas songs ng isang choir group. Angat din sa dilim ang mga punong kinabitan ng ilaw na mas naging picture perfect para sa mga naroon. Malungkot na balita naman po ito. Patay ang Alas Pilipinas volleyball player na si Ike Andrew Barilea matapos mabangga ng bus ang minamaneho niyang motorsiklo sa Negros Occidental. Ipinagluluksa siya ngayon ng pamilya at mga taga-suporta. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Masaya pang nagkakaraoke kasama ang kanyang mga kaanak at kaibigan nitong November 9 si Alas Pilipinas player Ike Andrew Barilea sa kanilang lugar sa Cadiz City, Negros Occidental. Pero iyon na pala ang huli niyang kaarawan. Nito kasing Martes, November 11, binawian ng buhay si Ike nang mabangga ng bus ang minamaneho niyang motorsiklo. Ayon sa pulisya, nagtamo siya ng malubang sugat sa likod at dibdib na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Na-miscalculate niya lang ang kag naigo ang aton nga biktima. Bali hindi niya lang gintansya kag nalabot ang likod sang motorcycle nga nagtabog. Masakit para sa pamilya ni Ike na hindi na nito maaabot ang kanyang mga pangarap lalo na sa minahal niyang sports na volleyball. Si driver man dani, nakuha nga ko sinuwi mo gimungguan. Ano nga bata ang ginamumuya mo muna. Sakit-sakit kanya sa amon niya. Kung pwede pala nga akong kuwaon, ibulos kay kada ko isang puturo sang bata. Ayon sa pulisya,
Sa ngayon, pinalaya na ang nakabanggang driver ng bus matapos maglaps ang reglementary period. Pero pinoproseso raw ng magkaanak ng biktima ang pagsasampa ng reklamong reckless imprudence resulting to homicide laban sa driver. Hinihintay lang daw nila ang nanay ni Aiki na nasa Manila. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Adrian Prietos, nakatutok 24 oras. Nagtipon-tipon sa Hong Kong ang ilang bigating K-drama at Japanese stars at ang iba sa kanila aliw pa ang ginawang pagrampa. Kilalanin sila sa chika ni Aubrey Carampel. Opa galore sa star-studded na Disney Plus Originals Preview 2025 sa Hong Kong Disneyland Hotel ngayong araw. Gracing the event ang mga bida ng mga series, kabilang ang South Korean actor na si Hyun Bin. Kasama rin niya sina Jung Woo Song at Woo Do-won. Narito rin ang K-drama Opa na si Ji Chang-wook kasama ang co-star na si Do Kyung-soo na kilala rin bilang si D.O. ng K-pop group EXO. Aliw naman ang entrance ni Korean drama actor Lee Dong-wook kasama si Kim Hye-jun. Spotted din sina Park Bo-young, Kim Song-chol at Lee Eun-wook. At ang top Korean stars na sina Shin Min-ah, Joo Ji-hoon at Lee Se-young. Dumalo rin sa event ang members ng J-pop group na Travis Japan na sina Genta Matsuda at Kaito Nakamura. Ang Disney Plus Showcase ay dinaluhan ng mahigit 300 miyembro ng media at content creators mula sa iba't ibang bansa sa Asia Pacific, US at Latin America. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, ika nga nila, it costs nothing to be kind. Piliin nating maging mabuti dahil wala itong bayad, pero may sukli. Mga kapuso, ang kabutihan kasing ibinibigay at ipinapakita natin sa iba kayang lumikha ng malaking pagbabago sa ating kapwa. Ngayong World Kindness Day, tampok namin ang kwento ng isang lalaking 15 taong gulang sa Liloan sa Cebu na si J-Boy Magdadaro. Sa kasagsagan ng pananalasan ng Bagyong Tino, naging sandigan siya ng kanyang mahigit 50 kababayan. Matapang na sinuong ni J-Boy ang baha at isinakay sa maliit na bangka ang mga kababayang hanggang sa makarating sa ligtas na lugar sa kanilang barangay. Mula po umaga hanggang hapon, hindi ininda ni J-Boy ang pagod o yung takot. Ang paniniwala niyang kaya niyang suungin ang mataas na tubig, nag-ugat daw sa araw-araw niyang pag-i-skimboard sa dagat. Bilang pagkilala sa kanya ng LGU, bibigyan po si J-Boy ng scholarship hanggang kolehiyo. Si J-Boy isang huwaran ng pagbibigay ng kabutihan nang walang hinihintay na kapalit. Kaya nawa, gumawa tayong lahat ng kabutihan araw-araw at hindi lang ngayong World Kindness Day. At yan ang mga balita ngayong Huwebes, 42 araw na lang Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.